di ba? Amen? Pero sadyang ganyan, may mga kanya-kanya tayong weaknesses, pero ang Diyos pa rin ang hahatol. At sana huwag tayong gawaran ng hatol sa mga kinasanayan natin na alam nating hindi makakabuti. Amen. Sabi pa ng Biblia, no? 1 Corinthians chapter 14:26. How it is then, brethren, when you come together, every one of you hath psalm, hath a doctrine, hath a tongue, speaking na yun, hath revelation, yung pahayag, pagpapahayag, hath an interpretation, let all things be done unto edifying. So, yan ang purpose ng Biblia, no? Yan ang purpose ng pagtitipon. So, say amen. Colossians chapter 3 verse 16. Ito pa, no? Let the word of Christ dwell in you richly. Manahan ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ibig sabihin, pahalagahan, ano? Amen? Ang bawat salita, mahalaga yan. In all wisdom, teaching and admonishing one another. So, lahat tayo, nagpapalakasan. In psalms, in hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, say amen. Yun ang purpose ng fellowship. Nagpapatibayan, nagpapalakasan, at nagpapahayagan sa bawat isa ng kanilang mga kalakasan. At Hebrews chapter 10 verse 26. For if we sin willfully, yun, kung sinasadya nating magkakasala, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Sabi doon yung una, no? Sa 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Napakahalaga, di ba? Kasi kung walang pagpupulong, kung walang fellowship, napakakawawa ng tao. Magiging siya hindi niya na-absorb yung mga kaluwalhatian ng Panginoon na in-spread niya sa kanyang bawat anak, ano? Amen? May mga kaluwalhatian ng bawat isa na kailangan natin ipagkaloob din sa iba. At sa gayon ay magsitibay tayo sa pananampalataya. Not forsaking the assembling together of ourselves, as the manner of some is, but exhorting one another so much more as you know the day approaching, yung day of coming, di ba? Andiyan na, sumisilip na, nagkakagulo na sa Israel, tama? Ay mga binabanggit ni Johnson kanina, alam mo, ang mga kaharian dito sa lupa, sa demonyo talaga no? Shall we say amen? Maliban sa isang kaharian na sisibol kay Israel, at yan ay ang kaharian ng langit, na si Kristo ang maghahari. Tama po. Kaya nga ambis na ang bawat kaharian tinawag ng Biblia bis Tama? Tama ba? Ang bawat kaharian, pansinin niyo, Revelation chapter 13, binanggit din yung 4 beasts. Yung bawat kaharian na yan, nagsama-sama para labanan si Israel. Tama po. Dahil alam ng dyablo na sisibol ang hari ng mga hari sa kaharian ito. At nais niyang guluhin, nais niyang sirain, nais niyang wasakin mga anak. Yun ang kaaway. At sabi pa ni Pablo, for if we sin willfully, so sinasadya natin ang magkakasala after we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Mabuti kung wala kang malay,
di ba? Wala kang alam, di ba? Pero kung alam mo na, pero patuloy mo nilalabanan dahil sa pride mo, hindi mo magawang gawin ang nararapat. Tama? Ang nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa ay kasalanan daw yon. Shall we say amen? Ganun lang kasimple. Kung paano ka nagkakasala. Amen? Alam mo ang gawin. Alam mo kung ano ang mabuti pero hindi mo ginagawa. Yun daw ay kasalanan. So 27, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversary. Ibig sabihin, mapapasama ka. Pag binaliwala mo ang mga paalala, mapapasama ka sa kung anong hatol na ibibigay ng Panginoon sa kaaway. Di ba? Amen? Ano ba yan? Yung dakilang kapighatian. Isasama ka doon. At makakaranas ka dahil sa katigasan. At lagi sinasabi, let all things be done decently and in order. Masanay tayo dito, mga anak. Hindi ko matsira-sira yung pinagtitipunan natin para bang binabaliwala na lang natin yung presensya ng Panginoon. Di ba? Ang isa-isip natin, kahit nasira-sira yan, wasak-wasak yan, nandiyan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Tama po? Kaya yung iba hindi makapagtiyaga dito kasi maaaring ganyan di ba? Hindi sila conveniente. Tama? Tapos amen? Hari nawa, hindi ganun ang dahilan. Pero kung conveniente yung pag-uusapan, mga anak, wala namang ganong nagtuturo ng katotohanan na lahat talagang tawang okay lahat, di ba? Ang katotohanan na ipinapangaral doon lamang sa ilalim ng puno. Tama. Doon sa arawan. Doon sa kung saan mga anak, doon pinapangaral ang katotohanan. Pero pansinin ninyo ngayon, napakaraming simbahan, pero pamumulitika no? Yung puro programa puro dinomero. Di ba? O ito yung sasabihin, ito yung kakantahin, ito yung sasayawin, ito yung mga parapol, ito yung kung ano-ano, mga anak. Shall we say amen? So hindi tayo after doon dahil di naman si Kristo nga ang halimbawa natin at ang mga alagad Shall we say amen? Ayos, ilagay daw natin sa ayos ang lahat ng bagay. Dahil kapag sinasadya natin ang kalituhan, ang pagbabaliwala, ang kaguluhan, pag sinasadya natin yan, yung hindi natin pag-isa sa bawat bahagi ng gawain, iniiwalay natin ating mga sarili. We are one body, di ba? So, amen? Hindi tayo hiwa-hiwalay. Isang katawan tayo ni Kristo na dapat palakasan sa isa't isa. So, yun po. Merong awit, may doktrina, may iba't ibang wika, may pahayag, may interpretasyon, may nag-interpret. So yun, yung mga kalaob na yun. Spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Teaching and admonishing one to another. Yan ang purpose, mga anak. Kung kaya't ginagawa natin po ito sa tinakdang araw. Tama po? Shall we say amen? Ayan ang purpose para sa paghihintay natin sa Panginoon, yung mga bagay na yan ni Kristo na pinapartake natin sa mga panahon na tayo naglilingkod sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Sige po, manalangin muna tayo at magpasalamat.
Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming humaharap sa iyong banal na harapan, Panginoon, at humihingi kami ng habag at awa. Kayo pong patawarin ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang sa buhay, sa isipan, sa salita, sa gawa, kung kami may nagkakamali. Humihingi kami ng awa at patawad sa mga oras na ito. Linisin mo kami ng iyong mga salita. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo ay Espiritu, Panginoon, na pagkain ng aming kaluluwa. Naway ang buhay na yan na binigay mo sa amin, Panginoon, ay magsilbing kalakasan at buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Naway tulungan mo kami upang kami makaunawa na siyang tanda ng iyong pagpapahayag, tanda ng iyong paghahanda sa bawat isa sa amin upang magbihis ng iyong katwiran. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na naway patuloy kang mangusap. Ipinapasakop namin ang aming sarili sa iyong harapan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming manunubos na si Yahshua, ang aming Mesaya. Ito po'y aming samu at dalangin. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Tayo po magsabing Amen. Shall we say praise the Lord? So, napapanood ninyo, no? Nakikita ninyo kung ano nangyayari sa mundo ngayon. Palala ang banta ng digmaan. Mga anak, mga kapatid ko, pag yan ay natuloy, hindi natin alam. Salamat na lang tayo. Tayo ay malayo sa bayan na yan ng Israel. So tayo magdalanginan na lamang, idalangin natin yung mga manggagawa, idalangin natin yung mga pinili ng Panginoon sa Israel, kasi sila lamang yung talagang ililigtas ng Panginoon, di ba? Dadanas sila ng kakapighatian. Ililigtas sila ng Panginoon. Ipag-pray natin po sila. At ang kaharian ng Antikristo ay nandun lang. Hindi naman nawawala yun, di ba? Actually nga, nauuna pa sila sa pagluklok sa luklukan ni Kristo, Tapos, amen. At yung mga titulo ni Kristo, pilit nilang kinukuha. Tama? Amen? The Prince of Peace, siya lang yun. Tama? Walang sino man deklara ng kapayapaan sa ibabaw ng lupa maliban kay Kristo. No peace to the wicked, sabi nga ng Bible, di ba? Tapos, amen? Walang sino mang presidente ang makakagawa niyan. Mga anak, si Netanyahu nga, Prime Minister na ng Israel, hindi niya magawa yung kapayapaan na yan. Tama? Maging si Trump, hindi niya kaya yan. Kagamit at gagamit siya ng pamatay talaga. Tama? Amen? At nakikita natin, yung Revelation 13 na sinir ni Brother Johnson, natutupad Diba? The beast system, sino yan? Ang Europa. At itong second beast, yung another beast, nagpapa-impress sa kanya. Tama? Nagpapakita ng mga palatandaan na kayang-kaya tibagin ng bawat bansa na laban sa kanya. Tama? Amen? Pinapakita niya yung lakas Sabi nga, sino ba ang pwedeng lumaban sa kanya? Amen? Wala Miski ang China, Russia, puro lang yan, puro bluff lang yan, mga anak. Pero ayon sa kasulatan, talagang pagdating sa bakbakan, yung image of the beast ang malakas. Diyos, amen. The another beast. At pagdating naman sa kaharian, talagang itong first beast. Dahil deceive niya ang kaisipan ng mga hari sa lupa. Tama? Amen? Kaya-kaya niya manipulahin spiritually. At ganun din sa militarily. In control. Lalo ngayon, yung Pope ngayon, pinanganak pala yan sa Amerika. At isa siyang Pranses. Tama? Na nagro-rule ngayon sa Vatican. Sa Roma. Di ba napakatibay, di ba? Ang dami na nga niyang binago. Nababasa ba ninyo? Ang dami niyang binabagong kautusan, katuruan. Di ba? Ang lakas ng loob niya. Tama? Hindi siya natatakot.
na hindi ba kayo nakikibalita kung ano ang sitwasyon? Mapalad daw ang nagbabantay, mga anak. Mapalad ang nagbabantay. Amen. Matthew 19, verse 28. Dito muna tayo. At sinabi ni Jesus, ni Yahushua, sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. May pagbabagong lahi, ano? Ibig sabihin, yung lahing ito, matutupok. Tama. Tapos, amen. Few men slept, sabi ng Biblia. Pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, doon lang mangyayari yon. Tama. Kayo na may magsisiupo. Ayan, ang bride, Tapos, amen. Magsisiupo sa 12 luklukan. Ito yung foundation of faith, ano? Dahil si Pedro nagtatanong nito upang magsiyukom sa 12 angkan ng Israel. Bakit ko nasabing mas mataas ang rank ng isang judge kaysa hari? Mga kapatid, tignan niyo ito. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. So yan, nasagot yung katanungan ni Pedro. Ano nga ang aming mapapala sa aming pagsunod sa iyo? So, yung tanong ni Pedro Di ba? Sabi niya, na magkagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? So ito, sinabi ni Yahushua sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagpapanibagong lahi. Ito po yun, ito. Age of regeneration. Yung pong millennium. After the Great Tribulation. Sa pagbabagong lahi, pagka upo na ang anak ng tao, si Kristo, si Yahushua, sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisipo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. At tingnan niyo ang kondisyon. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. 100% ang reward sa gagawa nito, mga anak. Shall we say amen? Huwag nating isipin na kapag tayo ay minsan deceiving mga material na bagay, mga kapatid Ngayon lang yan. Dapat isipin natin, lilipas lahat yan. Tama? Para may focus natin yung ating mga sarili. Totoong mahirap yon gawin. Kasi hatiin mo na naman yung isipan mo. Nag-aalala ka. Na baka pag hindi ko ginawa ito, hindi ko ginawa yan, hindi ko ginawa yung gano'n, baka maghirap kami. Huwag tayong matakot. Tama? Basta ang unahin natin, sabi nga, seek ye first the kingdom of God, of Yah, and all these things shall be added unto you. So, say amen. Idadagdag, ibabalik ng Panginoon. Hindi ka naman malulugi sa buhay mo kasi may timing ang Panginoon di ba?
Kapag tama ang lakad mo, ay magaang na ipagkakaloob sa iyo yung mga hinahanap mo. Pero kapag hindi mo nabigyan lugod ng Panginoon sa lakad mo o sa kaparaanan mo, paano nga niya maibibigay ang pangako? Tama? Shall we say amen? Amen. May mga tao nga, kahit maghirap-hirap sila Panginoon, si Pedro, binigay na namin lahat sa iyo, Panginoon. Ano ba ang aming mapapala sa iyo? Di ba? Pwede mo rin sabihin yan Shall we say amen? Panginoon, nariyan na lahat sa iyo. Alam mo, mapapala namin ngayon. Sabi yun, sinagot na ng Panginoon. Shall we say amen? Luluklok sila. Tama. Daig pa nila ang mga hari dahil hahatol sila sa 12 tribo ni Israel. Magre-reproduce yun, yung 12 tribo na yun. At paghaharian ng 12 pundasyon. Kasama ng mga nagsisunod kay Kristo sa panahon na yon, mga kapatid. So, tignan natin dito sa Revelation chapter 20 verse 4. So, ito na sila. And I saw thrones, and they sat upon them. Sabi sa amen. Makikita natin dito, mga trono na. Tama. Sino paluluklukin mo diyan? Di yung mga pinangakuan. Tama po. At nakaupo na raw sila doon. And judgment was given unto them. Sa ibang translation, dito na lang. Ang dami kasing translation na malilinaw sa panahon natin ngayon. So ito, isa-isahin natin yung mga translation sa Bible. Dahil kay Brother Johnson, alam niya yung mga translation, doon pala sa My Sword, Ito, sabi dito sa ISB, then I saw thrones, and those who sat on them were given authority to judge. Hindi mga hukom. Tama. And I saw the souls of them who had been beheaded because of their testimony about Yahshua, because of the word of God. Sino yan? Beheaded. Yan po yung mga false virgins. Tama? Tribulation saints, in other words. Tama? Pero yung pinaupo doon sa trono, alam niyo na kung sino yun. Walang iba, kundi ang bride. Tama? Shall we say amen? Kasi may kanya-kanya tayong mga reward, mga anak. At ang reward na yan, base sa buhay natin ngayon. Napakahalaga Kaya ako sinasabi ito, na kung magiging qualified tayo sa mga reward na yan, napakaganda na mga pangako. Shall we say amen? Maghahari at hahatol ka sa lupa. Yung JMNT, sabi dito, and I saw thrones, and they sit upon them, and judgment effects, decision result, judicial process, and verdict is given by them. Authority to judge was given to them. Decision and separations are made by them. Isipin mo yun. Diba? Isipin mo yung reward na yun. Tama. So, say amen. So, karamihan, hati kasi ang may iba dito kasing interpretasyon na parang mahirap intindihin, Pero yun, talagang specific, di ba? Ang dami, mga anak. FBB. And I saw people sitting on thrones who had been given the responsibility to judge. Di ba? Di mga hukom. Yung may higher rewards o higher authority na kasama ni Kristo na pauupuin doon. Shall we say amen?
Ha? Amen. So marami ito, mga kapatid. Hindi natin isa-isahin. Saan na tayo? Marami yun. Hukom. Hukom tayo. Kasi nung araw, nung ako'y nasa denomination pa at sa end time, ang nasa isip ko, maghahari lang tayo doon. Hari. Kasi si Kristo hari, di ba? Hari ng mga hari, tama? Pero tayo pala ay hukom at hari. I will say amen. Kailangan malaman ninyo yung mga reward ninyo. Si Pedro nga sinisiguro niya di ba? Amen? Ano ba ang aming gagawin doon, Panginoon? Ano ba ang trabaho namin doon? Binigyan na siya ng trabaho. Tama? Maghahatol kayo kay Israel. Hindi kayo magsisitting pretty doon. Magtutuwid kayo ng mga tao na kahit kayo glorified body na, kahit natanggap na ninyo yung mga reward ninyo, hindi kayo matutulog, kakain, iinom, kagaya ng mga tamad na hindi makapunta sa simbahan, mga anak. Paano nyo marireceive ang pangako ng ganyan? Mas masarap pang mahiga at matulog, mga anak. Sabi, kung anong itinanim mo, yun daw ang aanihin mo. Sabi sa amen. Ganun lang kasimple yun. Ang reward ay base sa kung ano ang pinagsikapan ng isang tao. Alam niyo, ang Panginoon nangungusap sa gawain ito Huwag natin pababayaan. Huwag natin sasayangin yung mga revelasyon na yun. Kasi nangangahulugan niya na ang Panginoon nangungusap sa kalagitnaan Gusto niyang ipaalam sa atin kung ano yung kanyang mga plano. Pumunta kayo sa mga simbahan na naglalakihan, okay na sila na magsayawan sila dun magpagalingan kumanta, magpagalingan sa lahat ng bagay Tapos sinasaway. Hindi dumarating sa pagkatuto Sabi sa amen. Ipakita natin na tayo natuto na. Hindi yun lagi tayo yung sinasaway. Nabanggit ni Brother Johnson na naman kasi lagi naming nakikita talaga sa Facebook na yan sa kalagitnaan ng end time message puro pagtatalo, puro pagalingan, wala naman natatapos. Nagtatago po ang Kristo dahil yung mystery of godliness, yan ang tinawag ni Pablo na great mystery. Hindi mo maintindihan malibang na ipaunawa sa iyo kung sino si Kristo at kung sino ang Ama at kung sino ang Espiritu Santo. Brother Johnson, amen? Yung tatlo na yan ang gumagamit ng pangalan ng tagapagligtas Sabi sa amen. Yung isa niyan, yung totoong may-ari ng pangalan. Yung isa niyan, yung tagapamagitan, yung ating attorney, si Yahushua. At yung isa niyan, yung anghel ng Diyos na isusugo. Ministering spirit. Amen? Kaya nga may anghel na napakalakas dyan Yung kapangyarihan niya, kakaiba sa ibang mga anghel. At ginagamit niya yung pangalan ni Yahushua. Malinaw na yan, mga anak. Baptizing them in the name of the Father. Ang question, what is the name of the Father? In the name of the Son. Ang question, what is the name of the Son? In the name of the Holy Spirit. Pansinin ninyo, may kanya-kanyang pangalan, di ba? Yung nasa gitna, magpapalit ng pangalan. Dahil isosoli niya
ibabalik niya yung pangalan sa ama Tama. Pero yung ama, hindi nagpalit ng pangalan. Tama. At yung isa naman, na gumamit ng pangalan ng ama, nung sinamba siya ni Juan, hindi siya nagpasamba. Maliwanag ba yun? Huwag mo ako sambahin. Sambahin mo ang Diyos. Ginagamit ko lang yung pangalan niya at yung kapangyarihan niya sa ministeryo. Kung yung anak nagpalit ng pangalan kasi hindi niya original na pangalan, yung pangalan ng ama yun. So, say amen. Dapat maintindihan natin yan. Isa lang ang pinupuri ng hallelujah, kundi ang ama na nasa langit. Sa kanya lang pangalan yun. Kaya hindi siya nagpapalit Pero si Jesus, si Yahshua, nagpalit ng pangalan. At yung anghel na yon, may pangalan siyang sarili, pero ginagamit niya yung pangalan ng Ama. At yung anghel na yon, pag ininterpreta mo, ang pangalan niya, the one that is like God. Yun ang ibig sabihin ng Mikael. Kaya si Mikael, siya yung humaharap dito sa labanan, sa bakbakan. So, say amen. Sa Book of Revelation. So, malinaw na yan mga anak. Hindi tayo kailangan mahilo dito Tama. Kasi miski ako man, nakukonsensya akong ganyan. Pagka talagang invento lang yung mga aral at mga turo. Ayoko ng ganyan. Sabi ko, Panginoon, bago ako mangaral, kailangan maintindihan ko ang Biblia, kailangan ko makagawa ng outline na malinaw at naiintindihan ko. Pero kung hindi, Panginoon, kahit paluin mo ako ng paluin, hindi ko gagawin yung mga aral. Ilang beses ako napukpok ng Panginoon dahil tumatakas talaga ako sa pangangaral Mababaw ang unawa ko ng araw. Pero, ganun pa lang ginagawa ng Panginoon. Pag yung pinapagawa sa'yo, gawin mo na ngayon. Kahit konti pa lang ang alam mo. Kung ano yung alam mo na, yun ang ituro mo. Yung hindi mo pa alam, huwag mo munang ituro yan. Dahil may panahon para ipaunawa sa'yo yan. Amen. Hindi ba si Brother Branham, sabi niya, hinihintay ko pa, may sasabihin ako sa inyo. Hinihintay ko pa yung aking anghel kung anong sasabihin niya. Si Mikael. Hinihintay niya si Mikael. Amen? Amen? Yung malakas na anghel, yung matapang na anghel, hinihintay ni Brother Branham. So, balik tayo sa Revelation chapter 20 verse 4. And I saw thrones. Imagine na ninyo kung sino yung mga nakaupo doon. Tama. Tandaan nyo, sa millennium ito. After na pagtatagumpay nila dito, tama. After nila marapture, tama. Pero, hindi naman ibig sabihin, kung ano yung ibinigay na reward sa kanila, hindi naman ibig sabihin, ay hindi mo papasa kanila sa eternidad. So, say amen. Kung ano yung binigay na reward sa kanila sa millennium, dadalhin nila yon sa eternidad. Tama. Dahil 1,000 years lamang ito kaigsi. Tama? Maigsi lang yan. Dadalhin nila yon sa walang hanggang buhay. Amen. Kayong reward na yon. Kaya napakahalaga Tingnan niyo yung mga anghel. May kanya-kanya silang level di ba? May kanya-kanya sila. Hindi nga lang dinitalye. Pero yung bakit pinagkalooban si Michael ng ganong uri ng kakayahan, di ba? Tama, sa kanyang ministeryo. May ministeryo si Michael. Si Gabriel. Di ba? Anong trabaho ni Gabriel? To preach the everlasting gospel. To preach the gospel. Naintindihan natin? Amen. Nagdala siya ng magandang balita, si Gabriel yun. Gabriel. El means God. So say amen. Mikael, the one who is like God. So doon muna tayo. Ayan dito. And they sat upon them
And judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Yahushua. So ito na yun, mga tribulation saints. And for the word of God, mga Hudyo. And which had that worship the beast, yan, ang tribulation saints, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, yung mark of the beast, or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Live and reign. Pero yung judge, hindi niya nabanggit. Tama? Pero binanggit ni Kristo, hahatol kayo. Tama? Amen? Hahatol kayo. Hahatulan nyo sila. Maging kayo. The saints will judge the world. Binigyan ng kapahamalaan, humatol, at sila'y maghahari. They live and reign with Christ 1,000 years. So dito. So yung kaharian na yan ni Kristo, sa atin, matatapos yon. Tama? Kasi binigay lang yun eh. Pero yung reward na para mamuno dito at para humatol, mananatili yon sa eternidad. Kasi magiging trabaho natin yun eh. May trabaho tayong gagampanan doon. Naintindihan ba natin? Sino ang tatrabahuhin natin doon? Yung mga righteous. Amen? Pakita ko sa inyo, no? Ecclesiastes chapter 3, verse 14. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Halimbawa, lumikha siya ng man and woman, si Eva at Adan. Mananatili yon. Magpakailan-kailanman. So we say amen. Hindi ka sinumpa sila dahil sa kasalanan, tapos na kayo. Sabi dito, I know whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, o wala kang pwedeng idagdag, nor anything taken from it, wala kang pwedeng alisin. Naintindihan natin? And, nor anything taken from it, and God doeth it, that men should fear before Him. Pinapakita lang niya yung kanyang kapangyarihan. Kung sa natural ay nangamatay kayo, pero mananatili kayo, ang buhay na ibinigay ko sa inyo, na tulad ng mga anghel sa langit. Hindi kayo papanaw, hindi kayo lilipas. Tama? Amen? Di ba? Ang sabi doon, tayo magiging katulad ng mga anghel ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Pero ito, wala na itong flesh body na ito. Tama. Siya sa amen, binago na. Naintindihan natin. Tingnan nyo ito, no? Sa 15 muna ituloy ko. That which hath been is now. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. Ayun. Ibig sabihin, nagpapaulit-ulit. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Sabi sa amen. Naintindihan niyo ibig sabihin nun? Hinahanap ng Panginoon yung nakaraan. Ibig sabihin, hindi ako nagkamali sa aking ginawa. Tama? Amen? Hindi ko mo't nagkasala ang tao, nagkamali ako. Yun ang hinahanap niya, yung kalawalhatiin niya doon Kahit na sila'y nahulog, ibabalik ko kayo. Ibabalik ko kayo. Huwag kayong mag-alala. May buhay na walang hanggan. Amen. May buhay na walang hanggan. 1 Corinthians chapter 15, verse 40.
So ito yung napapaloob sa mind of God, ano? Walang aalisin sa mga bagay na nailikha na at gagawin pa. Tama. Sabi dito, ay, putulin ko na lang, sa verse 40 na lamang, there are also celestial body. Yung mga katawang nauukol sa langit. Pakinggan nyo to, mahalaga to. Kagaya ng mga anghel, di ba? Yung mga nagpalit na ng katawan. Kagaya ng mga nagpalit ng katawan dito. Yan ang galing sa hell, di ba? Kinuha na sila ng Panginoon. Yan ang celestial body na tinatawag. Katawang ukol sa langit. But the glory of celestial is one. May kalawalhatian. Tama? Amen? Yung nagpalit ng katawan, may kalawalhatian yun. Palangit. And the glory of the terrestrial is one. Sabi sa Tagalog, dadapot iba ang kalawalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Yung kalawalhatian na ukol sa lupa. Iba yon. Tama. So, amen. Pero, pawang kalawalhatian ng Panginoon sa kanyang karunungan. Naintindihan natin? There is one glory of the sun. Bilanggit yung yung planetary creation. And another glory of the moon. And another glory of the stars. For one star different from one star in glory. Yung mga star pala, may iba-ibang kalawalhatian yan, ano? Hindi lang natin nadidiscover pa, di ba? So, amen. Pero ang Diyos ang gumawa niyan. So, also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in corruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Yung mga si Kristo Jesus ang tinutukoy at yung mga namatay kay Jesus. It is sown a natural body. Ayan. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Sabi sa amen. Asan yung mga spiritual body sa panahon natin ngayon? Di mga na-rapture nyo dyan. Tama. Amen? Sino pa? Yung mga anghel. Spiritual body. Si Kristo. Amen? At yung ibang kaluluwa pa doon, na nandoon sa presensya niya, puro kaluluwa pa lang yun. Naka-white raiment. Dito, ibibigay ang katawang lupa nila sa rapture. Amen? Dito na ibibigay yung katawang lupa nila. Purihin ng Panginoon. Magiging sila, sabihin natin, mabubuo. Pag na-incorporate na yung pagkakalikha niya, ayon sa plano ng paglikha ng tao. Naintindihan natin? Amen. Saan na tayo? So, yun. Sa Revelation chapter 3:21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. So, yan ang support doon. Tama. Sa pagluklok ni Kristo, kasama niya yung may binigyan ng higher reward, yung mga hukom. To sit with me in my throne, even as I also overcame, and it sat down with my Father in His throne. At nangyari na nga yan sa millennium, mga anak. At nandoon yung souls that were beheaded for the witness of Jesus, of Yahshua, and for the word of God. Jews and Gentiles, tribulation saints,
and which have not worshipped the beast, neither his image, neither have received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Ang totoo, yung mga naka-white robes, hindi nga mabilang ang dami nila, di ba? Shall we say amen? Napakarami nila. Revelation chapter 7. Napakarami nila. At tandaan natin, bahagi sila ng New Jerusalem. Tama? Naintindihan natin? So, ito. Ito po, So, verse 2. Chapter 7, verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to heart the earth and the sea, saying, Heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their forehead. And verse 4, and I heard the number of them which were sealed. There were sealed 144,000, all of the tribes of the children of Israel. So yung anghel na yon, siya yung sumukat, siya yung nagbilang. Huwag niyo munang ibubuhos ang galit. Malibang matatakan muna ang 144,000 sa kanilang mga noo. So bilang, di ba? Shall we say amen? Bilang ang 144,000 kasi kasama sila bahagi ng New Jerusalem. So dito, sa verse 13, and one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? Saan naman nanggaling ito naka-white robe na to? At ito hindi po mabilang ito sa dami. And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. So ito na, yung mga tribulation saints. Therefore are they before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He that sitteth on the throne shall dwell among them. Saan ba ito? Yun ang tanong. And shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them into a living fountains of water, and God shall wipe away all tears. So nung nakita ito nung pinakita ko ito kay Juan, yung great multitude that no man could number. So verse 9 yan, basahin ko. After this, after the sealing of the 144,000, I beheld, and lo, a great multitude which no one could number, of all nations, meaning mga Gentiles ito. And kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb. Nakatayo sila. So mapansin ninyo, yung bride of Jesus Christ may upuan, di ba? May trono, di ba? Shall we say amen? Pero sila, nung nakikita sila doon,
pawang nakatayo. Shall we say amen? Distinction lamang ito, mga anak, ano? Pero bahagi ito ng Jerusalem. Pinapakita lang talaga yung distinction nila. Yung reward. Ang bride, pinakita kay John yung luklukan. Kasi anong saysay na ipakita yung luklukan? Yung mga trono na yan. Tama. Anong saysay na ipakita? Tignan mo, maraming nakaupo dyan. No? Hahatol yung mga yan. Saan galing yan? Di yan yung kasintahan. So, amen. Nasaan yung tribulation saints? Ito na nga, hindi na nga mabilang Pero bahagi sila ng New Jerusalem. Tama. Kaya mapapansin ninyo, sabi doon, Ayan. Nangakatayo sila at mula sa bawat bansa at lahat ng angkan, mga bayan, mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan ng kordero. Nakaharap sila, nakatayo. Nung ipinapakita sa bisyon, ano? Hindi naman ibig sabihin, habang panahon sila tatayo doon. Pinapakita lang dito yung distinction at yung rewarding. Tama. Iba kasi yung may luklukan ka Tama. At hahatol ka. Kaya nga si Kristo sa verse 10 dito, and cried with a loud voice, saying, salvation to our God, which is seated upon the throne, trono ng Panginoon Diyos, and unto the Lamb. Ay, luklukan ng Diyos, niluklukan ni Kristo. Shall we say amen? So dito, hanggang eternidad po yun, mga anak. Punta tayo sa New Jerusalem. Isaiah 65, verse 18. So ito verse 17. Isaiah 65, chapter 65, verse 17. For behold, I create new heavens and new earth. So ito yung pinag-aaralan natin sa chapter 21 ng Revelation, di ba? At 22 yon. Behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered. Ibig sabihin, ito yung former. Former earth, former heaven, hindi na maalala yan. Nor come into mind, but be ye glad and rejoice forever in that which I create. So ito na, yung panibagong paglikha ng Panginoon. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. Can we say amen? Yan. Natural and spiritual body. Pagsasaya sa new heavens and new earth. Amen. And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Wala nang iyakan. Shall we say amen? Pero, nasaan yung mga pinahirapan? Doon. Itinapon po sa lake of fire. Shall we say amen? Pero sa planet Earth, dahil ito yung new heaven na at new earth na, wala na. Shall we say amen? The voice of weeping shall be no more,
no more hurt in her, nor the voice of crying. So verse 20, and there shall be in no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old. Abay, may mamamatay pa pala. Saan ito? Tanungin ko kayo. Saan itong may mamamatay pa? Saan? Sa millennium. Dito. Sa 1,000 years na pag-rule ni Kristo kasama ang bride. Kaya pansinin nyo ito mga anak, ano? Tumawid lang dito eh. Kaya nga ganyan ang pagkaka-illustrate niyan, di ba? Amen? Intindihin niyo yung verse 20 maigi. There shall be no more dance, sa Tagalog, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay sa eternal age yun, ha? O ng matanda man na hindi nalubos ang kanyang kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay, parang contradiction, di ba? Amen? Pero ang tinutukoy niyang hindi na magkakaroon pa ng sanggol na mamamatay, tinutukoy niya yung eternity. Tama. Sabi sa amen. Pero babalik tayo sa millennium, sabi dito, for the child, tuloy ko lang, there shall be no more dance, an infant of days, sa eternity, nor an old man that hath not filled his days, eternity yon. For the child shall die 100 years old, yung pinakabata mamamatay siya 100 ang edad niya. Salamat anak. Ang dami ng tubig dito. Oh. Parang may babautismuhan. Amen. For the child shall die 100 years old. Ang bata ay, ang edad niya, mamamatay siya 100 taon ng edad. Ibig sabihin, matured na siya. Nakakaalam ng kasalanan. Tama. Ciao, amen. Pero tinawag lang siyang child. So, dito yan sa millennium. Yung mga may katigasan ng ulo, hindi nagpapasakop. Paabutin muna ang edad nila 100 ang edad nila bago sila parusahan ng Panginoon. Patayin. Say amen? Amen. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. May sumpa pala dito sa millennium. Tama. Amen. Kaya nga ang paglilinis dito, yung itatapon lahat sila doon lahat ng masasama itatapon doon. Ihihiwalay sila sa planet Earth. Intindihan natin? May planeta doon na nagbabaga, yung Venus. Nag-aapoy yun, nagbabaga. Doon sila itatapon. Yun ang dagat-dagatang apoy. So 21, and they shall build houses and inhabit them. Nagsisimula yan sa millennium, di ba? Tama. Nagtatayo na sila doon, di ba? Pero tatagos to, sabi ko nga, tatagos siya sa eternidad. They shall build houses. Ang ibig sabihin ko lang, hanggang eternity, yung mga may physical na kaanyuan doon, na mabubuhay doon, yan ang kanilang gagawin. Shall we say amen? They shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyard and eat the fruit of them. They shall not build and another inhabit. Wala na yung ganon. Tama? Ngayon, ang daming ngayon, nag-iintay sa bakuran mo kapag ka may bumubunga na, pagising mo sa umaga, wala na. Di ba? They shall not build and another inhabit, they shall not plant and another eat, for as the days of the tree are the days of my people. Ano yung tree na yan? The tree of life. Saan? In the Garden of Eden. So, say amen. Ano yung tree na yon? Yung tree of the law of life.
na malaya kayong kumain ng tree of life na yan. Ibig sabihin, law of God. Malaya kayong ipartake yan. Malaya kayong ipamuhay yan. But of the tree of the knowledge of good and evil, ibig sabihin, yung katuruan ni Satanas, huwag kayong babahagi niyan. Dahil pag bumahagi kayo niyan, kayo'y mamamatay. So, say amen. Ang ibig sabihin nito, yung tree of life na yun, which is the very presence of God, nandoon sa eternidad, kasama natin. Kasama ng mga righteous people. And another eat, they shall not plant, and another eat, for as the days of a tree, yan, yung tree of life doon, are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Sabi sa amen. May magtatrabaho pa? Mayroon. Tama. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. And it shall come to pass. Ang dinidiinan po dito, hindi na tayo ito, no? Tama. Kundi yung mga mabubuhay pa doon. Hindi nga mawawala ang glory of the natural eh. Nandoon yung may natural body, nagpupuri pa rin kay Yahushua, yung tagapagligtas. Amen? Nagpupuri pa rin doon, sumasamba pa rin sa kanya. Hindi niya papayagan na mawawala ang glory of the natural. Dahil yun ay ginawa sa wangis at larawan ng Diyos. Tama ba? Amen. Ginawa ka nga, wangis at larawan ng Diyos. Pagkatapos, at the end, wala ka na pala. Hindi ganon. Wala raw madadagdag, wala raw mababawas sa bawat nilikha ng Panginoon. Sabi sa amen. Amen. Hindi siya magpaplano na papaliya. Naintindihan natin. Dapat makilala natin ang Panginoon. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. For the wolf and the lamb shall feed together. Ayan. The wolf and the lamb, ay magkasama silang kakain. Hindi na sila nag-aaway, ano? Hindi na pagkain ng lamb sa wolf. And the lion shall eat straw like the bullock. Ang leon ay babaguhin ng Panginoon yung kanyang mga ngipin. Naging mabangis siya, di ba? Hindi na siya manlalapa. Anong kakainin niya? Yung mga damo. Amen? The lion shall eat straw like the bullock. Pareho na sila ng bull, di ba? Pareho na sila ng panlasa, may babalik yun. And thus shall be the serpent's meat. Ayan, andun pa rin pala ang serpente. Tama. Hindi na siya yung serpenteng naglalakad at nagsasalita, kundi siya yung serpente na nagumagapang doon. Tama. At ang pagkain niya, sabi dito, thus shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Yung serpente ngayon, pagka napapuluputan ka niya, lunukin ka ng buo niyan. Diba? Pero doon, nakakainin niya, dust. Kung ano yung dust na yan, yung lumilipad na mga maliliit na hayop o ano man yun na pagkain niya. Yung sa lupa, alikabok, tama? Amen? Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Balikan nga natin yung Revelation chapter 20. Gusto ko lang linawin sa inyo ito, no? Yung 21. Ito, yung 24. Chapter 21, verse 24. And the nations of them which are saved. Hello, di ba? Tama.
shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. May mga bansa pa? Amen. Millennium to eternity. May mga bansa pa. Sa 26, sabi dito, and they shall bring the glory and honor of the nations into it. Saan? Sa New Jerusalem. Na kung saan, doon lumuluklok ang Panginoon. Tingnan niyo yung verse 22. Tutuloy na lang natin ito sa susunod. Tingnan niyo eternidad ito. Sabi dito, verse 2, chapter 22, verse 2, in the midst of the street of it, and on the other side of the river, was there the tree of life. Amen? Nandun ang tree of life na malaya mapapartake ng mga tao na yan, na mabubuhay pa sa panahon ng eternidad, which bear 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Bakit healing of the nations? Kasi wala naman nagpalit ng katawan dito Shall we say amen? Saan meron nagpalit ng katawan? Sa rapture. Tama. Tayo lang yon. Yung may unawa, yung pinagpahayagan, yun ang mararapture. Shall we say amen? So, ano sabi? The leaves of the tree, singular, were for the healing of the nations. May pagagalingin. In other words, yung papasok dyan, may minanapang, may nature of sin pa, pero matuwid sila. Amen? Amen? Kasi wala naman nagbago dito. Wala naman nagpalit ng katawan dito Tayo lang yung nagpalit Naintindihan natin? Bakit kailangan palitan tayo ng katawan? Sa rapture. Kasi nandoon sa laman ang kasalanan. Tama. Amen? Pero sinunog ng Panginoon yon. Pinalitan tayo ng katawan. So ano naman ang gagawin dito? Dahil may nature of sin sila, makikipag-fellowship sila, papasok sila sa gates of Jerusalem. Spiritual Jerusalem. Amen? Papasok sila sa gates. Kung paanong si Adan at Eva, ang ginawa ng Panginoon Diyos, sinara yung gate di ba? Inutusan niya yung mga anghel, saraduhan niya yung gate para hindi na sila makapasok. Baka sila pumasok at kumain ng punong kahoy at sila'y mabuhay magpakailanman. Shall we say amen? Ang ibig sabihin lang, ang tao pala, kahit may nature of sin, kapag siya nakipag-fellowship sa Panginoon, pumasok siya sa gate, pumasok sa New Jerusalem, at pumartake sa Tree of Life, patuloy at patuloy siyang mabubuhay magpakailan-kailan pa man. Tama. Pero sinirahan yung gates, di ba? Ng mga cherubim. Di ba? Nagniningas ng apoy. Huwag kayong papasok dito. Off limits na kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Then, nagsimula ang kamatayan ng tao. Tama po. Pero dahil sila mga tinubos na mga anak, ang sabi po ng Biblia, hindi na raw magsasara pa yung mga gates na yun, natin. Hindi na magsasara mga anak. So ito,
Revelation chapter 21, atras lang tayo ng konti para may remind tayo mga anak. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Christ is the representation of the Spirit. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations, mga bansa pa, of them which are saved, naligtas sa millennium. Dahil, bakit sinasabing naligtas? Kasi dito, pinarusahan ng Panginoon yung masasama dito, pinugnaw niya ng apoy eh. Alam niyo ba yan? Muling inatake ang Jerusalem dito, yung literal Jerusalem, muling inatake ng mga kaaway. Ang tinawag niyang Battle of Gog and Magog na naman yan. Alam niyo ba yan? Nagkaroon uli ng Gog and Magog dyan. And the nations of them which are saved shall walk in the light of faith, and the kings of the earth shall do bring their glory and honor in it. And the gate of it shall not be shut all day by day. Shall not be shut at all by day. Eh pwede na, malaya nang pumasok, tama. Pero doon sa Tree of Life, sa halamanan ng Eden, bawal sila. Tama. Para matupad ang sumpang kamatayan. Pero dahil may Redeemer na, sabi dito, the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there, and they shall bring glory and honor of the nations into the New Jerusalem. And there shall be in no wise enter into it anything that defile it, neither whatsoever worketh abomination, sapagkat itinapon na sa lake of fire. Shall we say amen? Or make it a lie, but they which are written in the book of life of the Lamb. Diba, napakaganda, diba? Ibig sabihin, yung foreknowledge of God, hindi mo pwedeng i-alter, hindi mo pwedeng palitan eh. Tama? Tama, nakaprogram na sa kanya yan. Nakasulat na sa book of life of the Lamb. Kung anong uring katawang meron ka, ibibigay pa rin sa'yo ang buhay na walang hanggan. Whether natural body or spiritual body. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Tayo glorified body doon. Tama. At aabutan natin yung mga natural body yan. Yan ang tatrabahuhin natin. Yan ang purpose ng revelation. Hindi yung umakyat sa langit. Pagkatapos nag-sitting pretty ka na doon. Hindi po ganon. May tatrabahuhin tayo sa eternidad. Tama po. May papatnubayan tayo sa eternidad. Kung paano yung mga anghel na yan na hindi natin nakikita, sila nagpapatnubay sa atin ngayon. Pagdating ng eternity, isa tayo sa gagamitin ng Panginoon para patnubayan ang natural world, upang pangalagaan ang natural world. Lahat ng nilikha ng Panginoon, nandun ang kanyang kaluwalhatian. Maging spiritual, maging natural world. Yan tatandaan natin. Walang madadagdag o walang mababawas sa mga nilikha ng makapangyarihan sa lahat. So, say amen? Naintindihan natin? Sabi nga ni Pablo, we have the mind of Christ. Kailangan natin yung mind of Christ. Kailangan natin yung revelasyon. Dahil kapag walang revelasyon, nagpapaikot-ikot lang ng ganon. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. Tayo magpasalamat, mga anak. Awang banal na nasa langit, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na ito na hindi malirip ng natural namin